Okay, good afternoon. This is our daily reading, episode 3900, 3901, and 3902. Kuha tayo dito ng tatlo, and this will be for February 8, Saturday. Sa gustong magpabook ng full private reading at magpagamot, magpa-ritual, magpa-cleansing, message lang po kayo. Okay? Habol, dahil first Friday po tayo. Una, ay, kakasabi ko lang, you need protection. That's the turtle. Second, freedom. Hala. And third, shaman. Ayun, lumabas siya. Ngayon, napakasimple ng binibigay sa atin na gabay ngayon. So, kailangan mong magpalagay ng protection para makamit mo ang kalayaan sa mga espiritu at mga taong mapanira. So, ibig sabihin, kalimitan sa inyo ngayon at marami sa inyo ngayon, nagkakaroon ng problema sa pera, sa relasyon, sa pangkabuhayan, sa negosyo, sa pag-aaral, sa trabaho, dahil may mga tao na nagmamanifest, nagre-ritual laban sa inyo. So, kung mabigat ang pasok ng pera, ibig sabihin nun, yung hinihiling ng mga taong may galit sa inyo, may inggit sa inyo, is huwag kayong mabigyan ng pera. Kung ito naman ay pagkalugi ng negosyo, pagkakaroon ninyo ng sunod-sunod na sakit, no, pabalik-balik na sakit, ibig sabihin yan, barang kulam. Ngayon, kung ito naman ay kasiraan sa relasyon lagi, na para kayong aso't pusa nag-aaway, ibig sabihin may mga tao din na nagmamanifest or nagre-ritual na hindi kayo magkakasundo mag-anak, hindi kayo magkasundo magkapamilya, at ginagamit ang mga espiritu at iba pang elemento sa mundo para lahat yan maibigay sa inyo or mangyari sa inyo. So, ibig sabihin, kaya ka tinatablan sa mga ganyan dahil wala kang sapat na protection sa sarili mo. At kukunin ko po yung natitira pang oras dito sa ganitong episode. Kung meron kayong mga ang tawag dito, kasi yung iba commercial kasi yung pagbibenta ng mga gems, stones, ano pa ba? Basta mga crystals, no? Magkaiba po yung crystal or yung bato na may ritual kesa walang ritual. Kaya magkaiba po talaga. Makikita po ninyo yan sa halaga po ng bracelet. Kapag halimbawa, bracelet, kwintas, sing-sing, ano pa ba? Basta kahit ano na meron, pampaswerte, protection, it's all about for love, all about wealth, all about business, all about school, studies, ganito. Uulitin ko po, kasi kung sanay kayo sa ritualan, no? At alam nyo kung paano ito ginagamit. Yung bato, or halimbawa, yung gemstone, no? Na gagamitin natin. Kasi kapag sinabi mong citrine, that's the money itself. Acquiring money. Dito, isi-share ko lang yung konting kaalaman, ha? Kapag sinabi naman na you have to do or you have to get a quartz, marami kasing klaseng quartz. Isa doon is the rose quartz. So, may mga gemstones na pwede mong pagsamahin. May mga gemstones din na hindi po pwede. At depende po yun sa kondisyon ng katawan ng bawat magsusuot. So, hindi ibig sabihin na kung umubra sa kanya yung citrine, ay uubra din sa inyo. Dahil hindi po pareho ang sitwasyon ninyo. Posible na nag-work on sa kanya yung citrine dahil may protection siya sa sarili niya.
Pero sa inyo, nagsuot kayo ng citrine, hindi gumana dahil nakapaloob na sa katawan ninyo yung barang kulam sumpa at gayuma. Either doon. So, ibig sabihin, kapag nagsuot ka ng bracelet na wala kang proteksyon sa sarili mo, never kang nagparitual, never kang nagpa-cleansing, never kang natanggalan ng barang kulam at sumpa, tapos nagsuot ka ng kung ano-anong bracelet, ibig sabihin, talagang sinara mo siya sa sarili mo na hindi mo na pinakawalan. So, lalo kang mamalasin sa buhay, lalo kang maghihirap sa negosyo, sa trabaho, at lalong magkandalit-silitsi ang relasyon mo. Kaya ko ito sinasabi, para naman may sapat na kaalaman ang lahat ng tao. Kasi hindi po pwede na suot ka lang ng suot. Hindi rin po pwede na pa-cleansing ka lang ng pa-cleansing. Kasi may mga tao na hindi din alam kung anong klaseng cleansing ang kailangan nila. O nga, ito naman tayo sa cleansing. Kasi di ba sinasabi dito, protection. For you to be able to gain the freedom. And the freedom na tinutukoy dito is posible financial freedom, emotional freedom, success, and everything. All the types of freedom that you want to have sa buhay mo. Ngayon, kontrolado ng mga espiritu, kontrolado ng engkanto, kontrolado ng mga taong namatay na may galit at sama ng loob sa inyo. Ngayon, paano mo gagawin yung protection kung ikaw yung tao na nagsuot ka ng bracelet? Diba? Halimbawa, citrine. Tapos, yung nararamdaman mo, para minsan sasama ang katawan mo, mahihilo ka, lalagnatin ka, kasi kinukuyog nung citrine lahat ng nasa katawan mo. Ma-consider mo na yung mga barang kulam at sumpa, toxins sa body. Kasi nilock mo siya nilagyan mo siya ng bracelet. So, ibig sabihin nun, hindi na talaga makakalabas lahat ng kasamaan. Nalock mo siya sa sariling katawan mo. Ngayon, yung gagawin mo, tatanungin mo na naman, Madam, ano gagawin ko? Nasuot ko na, huhubarin ko lang ba? Hindi. Kapag hinubad mo yung bracelet na citrine, example lang yan kapag hinubad mo yan, yung citrine, kailangan mo i-revitalize at kailangan kargahan ng energy. Yung sinasabing revitalize, tanggalin mo yung mga toxins galing dito, papunta doon sa bracelet. Tanggalan mo, tapos i-refuel mo siya ng energy. Pero, habang nare-refuel yung energy, yung citrine mo, ikaw, magtanggal ka ng kung ano man yung nandyan sa katawan mo, barang kulam sumpa or gayuma man, and then, ang susunod nun is magpa-cleansing ka. And then, yung pangatlo nun, ipasumbalik mo yan sa taong gumawa. And then, pang-apat, yung protection. At kapag nagawa mo yung apat na yon at nangyari na gumaan ang buhay mo, gumanda ang buhay mo, natupad lahat ng freedom na gusto mo, ito yung final stage na mag-aalay ka ng pasasalamat para hindi ka mabalikan ng lahat ng pinagtanggalan mo. Kasi, ito yung related doon kanina sa explanation ko na sa mga taong gusto lagi libre. So, mas maganda na yung gumastos ka ng 1 beses, 2 beses, buong buhay mo naman na benefit, kesa libre, pero deep inside, sa likod noon, yung charges, paunti-unti, susobra pa doon sa ginastos mo. Ito yung tatandaan nyo doon. Okay? So, I hope you're able to understand doon sa example na yon. Mahabang proseso. Kaya yung iba, hindi nila naiintindihan yung makalumang paraan ng ritual. Hindi ho madali. Lalong-lalo na yung pagdasal ng Latin, hindi ho madali. Kasi mas mahirap ang ginagawa ng manggagamot kesa mambabarang. Yung mambabarang kasi, magbibigay lang ng sakit yan Magbibigay ng kamalasan, maghahasik ng kasamaan. Ang mahirap, ang maglinis. Okay? Proceed tayo sa special episode.